Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marco. Taong 1977, probinsya ng Cebu. Ano ba tong mga tinda mong gulay, Veronica? Lanta na. Mukhang wala ng sustansya eh. Baka naman sumakit pa ang tiyan ng mga bibili niyan. Ay nako, ang mabuti pa mga suki, dito na lang kayo bumili sa akin. Sariwa na, matataba pa. Wika ni Rosa. Nais nitong iparating sa mga tao sa palengke na pangit ang gulay ng kapwa tinderang si Veronica. Bagamat hindi naman talaga lanta ang mga paninda ng dalaga, pilit itong sinisira ng kakompetensya. Ano bang problema mo sa akin, Rosa? Tahimik ako nagtitinda dito eh. Bakit ba ang init ng mata mo sa akin? Paanong lanta? Kakaani ko lang yan sa taniman ko. Huwag mo naman siraan ang mga paninda ko para lang dumami ang benta mo. Lumabang ka ng patas. Tugon ni Veronica. Sa araw-araw na pagtitinda, hindi na naubusan ng paninira si Rosa sa kanya. Halos lahat na ng kapwa tindera ay galit na sa kanya. Bukod kay Veronica, sinisiraan nito ang lahat ng nagtitindang hindi niya makasundo, lalo na kapag humihingi ng pabor at hindi napagbigyan. Ang mabuti pa, Rosa itiko mo na nga lang yung bibig mo. Sino bang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Yan yatang mata mo ang nabubulok na Lahat na lang ng paninda rito. Baka naman kapag nananalaming ka, bulok na din yung nakikita mo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, imbis na paninda mo ang atupagin mo puro ka paninira sa lahat. Sabat ni Marco, anak ng may-ari ng tindahan ng karne sa tapat ng gulayan nila Rosa at Veronica. Malapit na kaibigan ito ng dalaga. Simula nang mag-umpisang magtinda si Veronica sa palengke, 2 taon na ang nakakaraan. Mas matagal na itong nagtitinda doon kumpara kay Rosa, na 3 buwan pa lamang sa lugar. Andyan na naman yung asungot na tagapagtanggol mo. Ewan ko sa inyo. Tugon ni Rosa. Natameme na lamang ang dalaga. Pinagtitinginan na ito ng mga tao dahil sa pagpapahiya ni Marco. Huwag mo nang pansinin yung katabi mo, Veronica. Kaya nga konti ang bumibili sa kanya dahil dyan sa kagaspangan ng ugali niya. Ewan ko ba? Ba't kaya may pinanganak na inggitera sa mundo? Hindi na lang matuwa sa pag-angat ng kapwa Hihilahin pa talaga pababa. Siya nga pala, Veronica. Naitabi ko na yung binilin mong buto-buto ng baka. Daanan mo na lang sa pwesto ko mamaya bago ko umuwi. Dagdag ni Marco. Likas na mabait ang binata sa mga kasamahan sa palengke, lalo na kay Veronica, dahil malaki ang naging tulong nito sa kanya noong dinapuan siya ng malubhang karamdaman. Ikaw naman, parang sobra naman yata yung sinabi mo kay Rosa. Napahiya tuloy yung tao. Mamaya ako na naman ang balikan yan pag uwi sa bahay. Wika ni Veronica. Bukod sa magkatabi sila ng pwesto sa palengke, malapit lang din ang tahanan nila kay Rosa. Wala yan. Sabihin mo lang sa akin kapag may ginawa na naman sa iyong masama yung babaeng yan Namimihasa na kasi kapag hindi pinapatulan. Tugon ni Marco.
Pagsapit ng gabi, matapos magligpit si Veronica ng pwesto, dinaanan na nito ang pinatabi niyang buto-buto ng baka. Ito ang uulamin ng kapatid na si Bong, 12 anyos. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Dumating ang magkapatid sa lugar. 4 na taon na ang nakakaraan. Nagumpisa ang dalaga sa pagtitinda ng mga gamot na siya mismo ang gumagawa. Ngunit dahil sa mga paninira ng tiyahin ni Rosa, sinasabing peke ang mga gamot na gawa ng dalaga. Kaya napilitan na lamang si Veronica na itigil ang pagtitinda at sa halip nagtanim na lamang sa bakuran ng tiyuhin na nasa Maynila. May kalawakan ang lupa at sapat sa lahat ng pananim. Mga kamote, sigarilyas at iba pang maaaring pagkakitaan. O eto, dinagdagan ko na yan para sa inyong magkapatid ha. Teka, sabay na lang kaya tayo. Pauwi na din ako eh. Alok ng binata. Ngunit kagad namang tumanggi ang dalaga. Maraming salamat Marco ha, pero sige na, mauuna na ako. Susunod na lang siguro. Tugon ni Veronica. Sa daan pauwi, may nakita itong lalaki na pabalik-balik sa baryo. Kilala ito sa pangalang Gonzago. Malaking tao na may matapang na muka at kinakatakutan ng kapatid na si Bong sa tuwing nakikita. Ngunit kahit ganon, magandang hapon po Mang Gonzago. Hindi naman nagsalita si Mang Gonzago. Tumango lamang ito sa kanya hanggang sa may kumalabit sa likuran. Magandang hapon din sa'yo. Biro ni Marco habang tumatawa sa likod niya. Ano ka ba Marco? Huwag mo nga akong ginugulat. Kung may hawak akong kutsilyo, baka nasaksak na kita. Wika ni Veronica. Ganon si Marco sa dalaga hindi dahil may gusto siya rito, kundi nais lamang niya ng maituturing na kapatid. Nag-iisang anak lamang si Marco. Saksi ang binata kung paano pagmalupitan ng mga kapitbahay ang magkapatid na dayo. Ngunit nagtataka si Marco kung saan natutunan ni Veronica ang panggagamot. Sabayan mo na nga lang ako sa paglalakad. Nakakainis nang may nakasunod sa likuran ko eh. Maiba nga ako Marco. Meron ka ba nung gamot na binigay ko sa'yo? Parang hindi nawawala yung ubo mo eh. Iniinom mo ba? Tanong ni Veronica. Palagi kong nakakalimutan eh. Tsaka sobrang pait naman nun. Sa susunod, lagyan mo naman ng asukal para masarap inumin. Pabirong tugon ni Marco. Pagkarating sa baryo, bigla lang silang tatahimik. Iniiwasan ni Marco na mapag-usapan silang dalawa. Maraming tsismosa at numero 1 si Rosa at ang tiyahin nito. Nang sunod na araw, nagtataka si Marco dahil wala si Veronica sa pwesto. Maghapon itong hindi nagtinda. Teka Arnel, napansin mo ba si Veronica? Alam mo ba kung bakit hindi siya nagtinda? Tanong ni Marco. Hindi ko din alam eh. Inaantay ko nga. Bibili sana ako ng gamot para sa nayuman ni tatay. Pero wala siya nito eh. Ang mabuti pa, tignan mo na lang sa bahay nila. Baka nagkaroon lang ng problema. Tugon ng kaibigang si Arnel. Napaisip si Marco. Marahan niyang tinignan ang tindahan ni Veronica, pati ang tindahan nila Rosa. Nais niya sanang magtanong kung nakita ba nito si Veronica.
Ngunit nagpasya ang binata na puntahan na lamang ang tahanan nito kesa kausapin si Rosa. Paggawi ni Marco ng tahanan, naabutan niya si Veronica. Nag-aayos ng pananim na tila dinaanan ng malakas na bagyo. Oh, anong nangyari dito? Bakit nasira yung gulayan mo? Tanong ni Marco. Hindi ko nga rin alam eh. Maayos pa naman to kagabi. Pero pagising ko ngayong umaga, ganito na. Kaya pinili ko na lang yung pwede pang mapakinabangan para mailuto. Hindi ko na nga alam ang gagawin eh. Kailangan kong magbayad sa pwesto. Pero mukhang isusuko ko na lang. Wala akong mailalagay na paninda eh. Nadaanan niya hata ng ligaw na hayop kaya nagkaganto. Tugon ni Veronica. Alam mo, duda ako sa ligaw na hayop eh. Mukhang sinadyang bunutin yung pananim mo. Tsaka walang hayop na nagdadala ng itak para putulin ng mga sigarilyas. Eto, tignan mo. May mga bakas pa ng patalim. Alam mo, ang mabuti pa ipaalam natin to sa kapitan. Para naman ma-aksyonan kaagad. Mga walang magawang matino sa buhay. Ay nako, kung marunong lang ako mangkulam eh, kinulam ko na yung mga yan. Wika ni Marco. Galit na galit ang binata sa pangsasabotahe ng gulayan ni Veronica. Ngunit may hinala na siya sa may gawa nito. Nako, wag mo nang hilingin. Hindi maganda na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Tsaka bakit mo namang kukulamin? Ano nang pinagkaiba mo sa kanya? Hayaan mo na lang na karma ang maningil sa kanila. Sige na, umuwi ka na lang sa inyo. Ako nang bahala rito. Sita ni Veronica. Nang makauwi si Marco ng tahanan, kagad itong nag-isip ng paraan para matulungan ang magkapatid. Kilala niya si Veronica. Hindi ito basta tatanggap ng tulong na para silang nililimusan. Matagal na niyang sinusubukan. Ngunit sa huli nag-aaway lang sila. Kinagabihan, matapos ang hapunan naisipan ni Marco na maglakad sa lugar. Habang naglalakad at nag-iisip, hindi niya sinasadyang mapadaan sa tahanan ni Veronica. Alam niyang tulog na ang mga ito dahil nakapatay na ang ilaw. Hanggang sa napatingin siya sa bakuran. Napansin ni Marco na may tao sa gulayan. Nakakaayos lamang ng dalaga. Marahan siyang lumapit kaya hindi siya napansin ng dalawang tao. Rosa, Aling Purita, kayong dalawa ang naninira sa mga pananim ni Veronica? Mga wala kayong puso. Sa tingin niyo ba hindi ito makakarating sa kapitan? Ipapaalam ko sa buong baryo ang ginagawa niyo. Sana talaga karmahin kayo sa ginagawa niyo sa magkapatid. Wika ni Marco. Sa lakas ng boses ng binata, nagising si Veronica, maging ang mga kapitbahay. Nakita nila ang magtiyahin. May hawak na itak at pala. Uli sa akto habang sinisira ang mga pananim ng dalaga. Nagkakamali kayo ng iniisip. Si Tia ang nagutos sa akin. Wika ni Rosa para maisalba ang sarili. Ano nga ka? Ikaw itong pumilit sa akin na sirain ang taniman ng kakumpetensya mo sa palengke. Bakit mo ipapasa sa akin? Wala kang utang na loob. Tugon ni Aling Purita. Nakita din ito ng mga rumorondang tanod. Isinama sa tanggapan ng kapitan ng magtiyahin. Bukod sa kahihiyan, pinagbayad din sila ng danyo sa perwisyong nagawa nila. Ngunit imbes na humingi ng tawad kay Veronica,
Tila nagmamatigas pa ang magtiyahin. Tignan na lang natin ang magagawa nyo. Kapag pineste kayo ng aswang, mga hampas lupang salot. Banta ni Aling Purita. Mawalang galang na ho, Aling Purita. Pero ano po ba yung pagbabanta nyo tungkol sa aswang? Ipapaswang nyo si Veronica? Bukod pala sa masamang ugali, may lahing aswang ka pa? Tugon ni Marco. Dahil sa sinabi ng binata, napuno ng bulungan ang lugar. Lalong nasira ang imahe at pangalan ng pamilya ni Aling Purita. Nabansagan sila noon na pamilya ng aswang. Dahil sa labis na kahihiyan, iniwan ito ng asawa at umuwi sa probinsya kasama ang nag-iisa nitong anak. Ang magtiyahin na lamang ang natira sa tahanan. Ikaw talaga, Marco. Tingnan mo yung nangyari sa kanila, oh. Nagkawatak-watak na. Hindi mo pinipigilan yung bunganga mo eh. Wika ni Veronica. Ano ka ba? Tama lang yung nangyari sa kanila, no? Masyado kang mabait eh. Kaya ako magiging demonyo para sa'yo. Gusto kong malaman nilang hindi libre ang pang-aalipusta sa kapwa. Dapat nilang malaman na mahal ang bayad nun. Tugon ni Marco. Paano kung totoo yung banta niya tungkol sa aswang at inaswang nga kami? Wala ka naman sa bahay para tulungan kami ah. Di konsensya mo pa kapag may nangyari sa amin. Ikaw talaga. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang makatulong. Pero hayaan mo kong dumiskarte. Lalapitan naman kita kapag hindi ko na kaya eh. Huwag kang mag-alala. Doon lamang napaisip si Marco sa punto ng dalaga. Paano yan? Anong plano mo pala sa pwesto mo? Ilang araw ka nang walang kita. Isuko mo na lang kaya. May mga mas murang pwesto naman sa labas ng palengke. Tsaka kung ako sa'yo, pagbibenta na lang ng gamot ang gawin mo. Mabisa naman lahat eh. Tsaka kikita ka pa ng mas malaki. Hindi ko alam, Marco. Bahala na. Ang importante sa akin ngayon, makakain kaming magkapatid ng maayos at hindi siya nagkakasakit. Hayaan mo, susubukan ko yung sinabi mo. At isa pa plano ko naman talagang bitawan na yung pwesto. Wala na ako ipambabayad dun eh. Sige na, uuwi na muna ako ha. Yung usapan natin, ako nang bahalang dumiskarte. Tugon ng dalaga. Matapos ang usapan ng dalawa, kagad pumunta si Marco sa palengke. Papalitan na niya ang ama sa pwesto. At isa pa, kailangan niyang magsipag. Malaki ang posibilidad na mangailangan ang kaibigan. Nais niyang maging handa kung sakaling mangailangan ito. Oy Marco, ayos ka lang ba? Ba't natutulala ka na lang dyan? Nga pala, pati si Rosa hindi na nagtitinda. Ano bang nangyayari sa kanila? Kanina, may pumuntang malaking mama dito. Kinuha yung mga paninda kasama si Aling Purita. Tanong ni Arnel. Ewan ko. Buti nga yan sa kanila. Magsara na din sila. Akalain mo ba naman? Sinira ng magtiyahin yung gulayan ni Veronica. Kaya nga hindi na siya nakakapagbenta eh. Ang dami talagang tao na pasmado ang utak. Tumatandang paurong. Tugon ni Marco. Mag-alas 6 nang pauwi na si Marco mula sa palengke. May bitbit itong buto-buto na paborito nila Veronica at Bong. Ibinigay niya yon sa dalaga. Ngunit palalabasin ni Marco na ipapaluto niya ito at hihingi. Para naman tanggapin ng kaibigan. Subalit habang nasa daan, hinarang siya ni Aling Purita at ng malaking lalaki.
si Mang Gonzago. Alam niya ng mga oras na yun na masama ang pakay ng mga ito. Yan, Gonzago. Yan yung dahilan kung bakit ako iniwan ng bayaw mo. Masyadong makati ang bibig. Kung ano-ano ang sinasabi sa pamilya natin. Ang mabuti pa, turuan mo ng leksyon ng matuto. Pero wag mong papatayin. Lumpuhin mo lang. Utos ni Aling Purita. Mabuti na lang mabilis mag-isip si Marco. Dahil medyo malayo pa ito sa kanya, nagmamadaling tumakbo ang binata sa nadaanang nagiinuman. Hanggang sa nakarating siya sa lugar. Mabuti na lamang kakilala niya ang mga tumatagay. Kagad itong nagsumbong tungkol sa pagtambang sa kanya ni Mang Gonzago. Walang may alam kung taga saan ito. Dito lamang nila nalaman na kapatid yun ni Aling Purita. Kagad namang umalis sila Aling Purita. Napag-alaman nila na ilang araw nang hindi umuuwi ang matanda sa tahanan nito. Maging si Rosa, wala na din doon. Kaya pala malakas ang loob ng mga ito dahil mahihirapan na ang mga taong bayan na hanapin sila. Pinayuhan na lamang si Marco ng kapitan na huwag masyadong magpapagabi ng uwi at huwag pupunta sa liblib na lugar. Baka mamaya, matuloy na ni Aling Purita ang binabalak sa kanya. Nagmamadali namang nagpunta si Marco sa tahanan ni Veronica. Nais niyang maabutan ito na gising. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang nakabukas ang ilaw ng tahanan. Kagad tinawag ang dalaga. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka yata? Tsaka ginabi ka na yata ng uwi. Tanong ni Veronica. Si Aling Purita kasi, akalain mo ba naman? Kapatid niya pala si Mang Gonzago. Ayun, inabangan ako sa daan. Balak pa sana akong lumpuhin eh. Mabuti na lang nakatakas ako. Eh kung hindi, baka talagang nalumpo na ako. Eh sa laki ba namang tao ni Mang Gonzago? Pero wag kang mag-alala. Pinapabantayan na ni Kapitan yung baryo natin. Kahit si Mang Gonzago hindi napapayagang tumapak dito. Wala na din pala dyan sa bahay nila yung magtsahing aswang. Tugon ni Marco. Sus, yan ang napapala mo sa kadaldalan mo. Mag-ingat ka nga sa susunod. Ang mabuti pa, dalhin mo itong kwintas na to para may pangontra ka. Mamaya talagang aswang nga si Aling Purita. Kagating ka pa sa leeg. Pananakot ni Veronica. Sabay abot ng kwintas na may itim na tali at tansong palawit na 1 pulgada ang lapad at may puting bato sa gitna. Matapos maibigay ang kwintas sa binata, kagad namang iniabot ni Marco ang buto-buto at pinalaga sa dalaga. Makalipas ang ilang oras. Oh, heto nang nilaga mo. Ikaw talaga. Sinabi ko naman na kaya ko pa naman. Ang tigas din talaga ng ulo mo no? Wika ni Veronica. Alam niyang sinadya itong dalhin ni Marco nang may makain silang magkapatid. Ganun pa man, masaya ang dalaga na may taong nagmamalasakit sa kanila. Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang talagang makatikim ulit ng nilaga. Tsaka para makalibre na din ako ng pangsahog na gulay no? Sige na nga, uuwi na ako. Baka hinahanap na din ako sa bahay. Salamat ulit sa nilaga. Magsara ka ng pinto. Gabi na Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Pero ang kinakabahala ko si Mang Gonzago. Nakakatakot yung lalaking yun.
Parang palaging handang pumatay ng tao. Kaya kung sakaling makita mo, umiwas ka na kagad ha. Malamang pati ikaw balak sakta ni Aling Purita. Kita mo naman yung ginawa niya sa gulayan mo, di ba? Wika ni Marco. Habang nasa daan, napansin ng binata na may figura ng tao na nakatago sa puno. Tignan mo nga naman oh. Hanggang dito ba naman sa baryo Ayaw niyo akong tigilan? Kung magtatago ka, doon naman sa hindi makikita. Sigaw ni Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Matapang ang binata dahil ilang metro na lamang ay naroon na siya sa tahanan. Nang makauwi, naroon ang ama't ina kausap ang kapitan. Dahil kaibigan ng tatay, sinadya mismo ng kapitan na abisuhan ang mga magulang sa peligrong kaharap ni Marco. Mabuti naman at narito ka na, Marco. Kausap ko nga tong tatay mo tungkol sa nangyari sa'yo. Ang mabuti pa, huwag ka munang lalabas ng baryo nating mag-isa. Maraming nagsasabi sa akin. Nakita nila si Aling Purita at Gonzago na umaligid sa baryo. Mukhang ikaw ang inaabangan. Naku Marco, baliw na yata yun. Nasiraan na ng bait at handang pumatay ng tao. Wika ng kapitan. Delikado ka anak ka. Ang mabuti pa siguro, kami na lang ng nanay mo magbabantay muna sa palengke. Dito ko na lang sa bahay. Susubukan pa ng kapitan na ipaalam sa mga otoridad ang tungkol kila Aling Purita. Hindi natin masasabi kung anong pwede nilang gawin sa mga kabaryo natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mag-isa Mahirap na at baka pati kami biktima hindi ni Purita. Wika ng ama. Nais pa sanang magpumilit ni Marco na siya na ang magtitinda. Subalit ayaw talaga ng ama. Maging ang pagtitinda. Naapektuhan din. Hanggang 3:00 na lamang sila ng hapon sa palengke. Hanggang sa maresolba nila ang mga problema. Ano pa nga bang magagawa ko, tay? Sana lang po magkaroon na yan ng aksyon. Masyado nang nakakaperwisyo yung pamilya ni Aling Purita. Tsaka, hindi kaya totoong mamamatay tao yung si Mang Gonzago? Ang kinakabahala ko, baka naman sila Veronica ang pag-inita nila. Kaya sana namang kapitan, magawan po kagad ng paraan. Wika ni Marco. Matapos ang usapang yun, dumiretso muna si Marco sa kusina. Nilapag ang nilaga. Nang mailagay kagad ng pumunta si Marco sa silid. Naiinis ang binata dahil wala siyang magawa. Naaalala niya kung paano siya nagmukhang batang paslit nang habulin siya ni Mang Gonzago. Nais niyang mas maging matapang at magawang ipagtanggol ang sarili. Pati na rin sila Veronica. Lumipas ang 3 araw. Biyernes ng hapon. Nakita niya si Veronica na sinusubukang maglako ng mga gamot na paninda. Nag-uumpisa ng makuha ng dalaga ang tiwala ng mga tao. Masaya si Marco na sinusunod ng kaibigan ang payo. Ay, sana naman magtuloy-tuloy na yung pag-angat ng mga benta niya. Magaling ka naman Veronica Meron lang talagang taong naiinggit sa'yo. Wika ni Marco sa sarili habang nakatitig sa dalaga. Kuya Marco, baka naman po matunaw si ate sa pagtitig mo. Bakit hindi mo na lang lapitan at kausapin? Wala namang kaming ibang kaibigan dito bukod sa'yo Alam mo ba, palagi kanyang inaalala. Galit nga yan na hindi mo iniinom yung gamot mo sa ubo
Wika ni Bong. Naroon pala ito at matagal nang pinagmamasdan si Marco. Uy Bong, nandiyan ka pala? Huwag kang mag-alala. Iniinom ko na kaya. Napagalitan ako ng ate mo nung isang araw eh. Siya nga pala Bong. Dahil makakalimutin niyang ate mo sa pagsara ng bintana at pinto. Ikaw na ang magkusa ah. Malinaw ba? Huwag mong hayaan na naiiwang nakabukas yung pinto niyo kapag dumilim. Lalo na't nasa paligid lang sila Mang Gonzago ha. Bilin ni Marco. Magkasama nilang inantay si Veronica sa bakuran. Maraming kwento si Bong sa mga bagay na hindi inaakala ni Marco. Labis naman itong natutuwa sa nalaman. Masaya ang binata na palagi siyang inaalala ni Veronica. Lalo pa nung malaman itong hinabol siya ni Mang Gonzago. Hindi lamang pinapahalata ng dalaga, ngunit ayon kay Bong, kapag nasa tahanan palagi nitong kinakausap ang sarili at minsan pa nga ay inaaway pa. Oh, kanina pa ba kayo nandito sa labas, Bong? Pumasok ka na sa loob at mahamog na. Ikaw naman, Marco. Bakit nandito ka na naman? Huwag mo sabihing magpapaluto ka ulit ng nilaga ha? Wika ni Veronica. Uy, hindi naman. Alam mo namang hindi ako nagtitinda ngayon eh. Kamusta yung mga gamot? Mukhang malakas ang bentahan ah. Tugon ni Marco. Inimbitahan naman ni Veronica si Marco sa loob ng tahanan. Ayon sa dalaga, dahil malakas ang kita ipagluluto niya si Marco ng masarap na pansit. Bandang 8:00 na nang nakapag-umpisang magluto si Veronica. Habang si Marco naman nasa labas ng bahay at nagsisibak ng kahoy. Panggatong sa niluluto ng dalaga. Hanggang sa nakakita ito ng aninong dumaan sa kanya. Bong, ikaw ba yan? Tanong ni Marco. Kagad namang tumugon ang bata na nasa loob siya. Maging si Veronica. Natanong din ng binata. Ano? Paano naman ako dadaan dyan? Kita mong abala ako sa pagluluto. Ayos ka lang ba? Wika ni Veronica. Nagtataka si Marco ng mga oras na yun. Sigurado itong may naglakad sa likuran niya. Nagpatuloy lang ito sa pagsibak ng kahoy at maya-maya pa. Muling may dumaan sa likuran. Teka, kanina pa to ah. Pinaglalaroan niyo ba ako? Teka lang ah. Wika ni Marco. Sinubukan ng binatang umikot sa likod bahay. Marahan niyang sinilip kung naroon ba ang kanina pang dumadaan sa likuran. Iniisip niya na baka may nagbibiro lamang sa kanya. Subalit wala naman sa likod bahay. Kaya napakamot na lamang ng ulo si Marco. Nang makabalik kung saan nagsisibak ng kahoy, napatingala ito nang may makitang anino sa lupa. Buong akala niya ay ibon lamang ang naroon. Ngunit hindi ibon ang nakita ni Marco, kundi malaking nilalang. Nasa bubungan mismo nila Veronica. Anong? Veronica, isarado mo yung pinto sa kusina. Bong, isara mo yung mga bintana. Sigaw ni Marco. Patakbo itong pumasok ng tahanan at iniwan ang mga panggatong. Teka nga, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Veronica. May aswang sa taas ng bahay niyo. Akala ko binibiro lang ako eh. Kanina pa may dumadaan sa likod ko. Pero nung
Tignan ko sa itaas. Nakita ko yung malaking aswang. Nakatitig sa akin ng masama. Mukhang totoo nga yung sinabi ni Aling Purita. Kung nandito lang sana sila tatay, alam nila kung paano itataboy yan eh. Dito lang muna tayo sa loob ha. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yata tayo niyong papasukin eh. Nasaan na ba yung itak niyo? Pagsasalaysay ni Marco. Halata sa binata ang panginginig sa takot dahil sa nakita. Samantalang si Veronica naman, nanatiling tahimik at kalmado. O eto, uminom ka muna ng tubig. Para ka nang aatakihin sa puso. Sigurado ka bang aswang yung nakita mo? Baka mamaya namamalikmata ka lang pala. Ano namang gagawin ng aswang dito, no? Tanong ni Veronica. Kinukumbinsi nito si Marco na huminahon. Maya-maya pa, may nagsalita sa labas ng tahanan na pamilyar ang boses sa kanila. Marco, ang batang pakilamero. Mabuti at narito ka sa bahay ng mga pobre. Hindi na kami mahihirapang puntahan ka. Magkasama ko na kayong ipapakain dito kay Gonzago. Wika ni Aling Purita. Mula sa normal hanggang sa naging nakakatakot ang boses nito. Wala na sa katinuan ng ali. Tama ang hinala ni Marco. Aswang nga si Aling Purita. Dahil sa inyo, nawalan ako ng tindahan sa palengke. Huwag kayong mag-alala. Kapag may sobra sa katawan nyo, ilalagay kong pataba sa gulayang ko. Wika ni Rosa. Totoo nga. Aswang ang buong ang kanila. Kaya siguro iniwan to ng asawa at anak niya eh. Bukod pala sa pagiging inggitera may pagkaaswang din. Veronica, may alam ka bang pangontra sa mga aswang? Mukhang hindi tayo tatantanan ng mga to hanggat hindi tayo napapasok eh. Asin, meron ba kayong asin? Sa pagkakaalam ko, pangontra yun sa kanila eh. Wika ni Marco. Patuloy pa rin ito sa paghahanap ng paraan para maitaboy ang mga nilalang na naghihintay sa kanila sa labas. Ito ang nababagay sa mga gulay mo, Veronica. Ikaw na lang ang palaging paborito ng mga tindero sa palengke, pati ng mga mamimili. Pati si Arnel, ikaw ang palaging hinahanap. Wika ni Rosa. Habang sinisira ang mga gulay ng dalaga. Gusto sanang lumabas ni Marco. Ngunit alam din niya na wala siyang laban sa tatlong aswang. May problema ka pala talaga sa pag-iisip eh. Malamang, hahanapin ni Arnel palagi si Veronica. Sa kanya bumibili ng gamot si Arnel para sa lolo't lola niya. Kung hindi ba naman makitid yung utak mo, tsaka malabong magustuhan ka ni Arnel sa ugali mo. Tapos ngayon, nalaman namin na aswang ka pala. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo bago pa kayo madatnan ng mga tanod dito. Siguradong malalagot kayo sa oras na makita kayo ng mga tao. Kilala na namin kayo Wala na kayong takas. Banta ni Marco para takutin sana ang mga nilalang. Ngunit hindi nagpatinag sila Aling Purita. Patuloy pa rin sa pagkalampag ng tahanan at pagsira ng pananim. Kaya nga dapat lang na mawala na kayo para walang makakaalam sa pag-aswang namin. Gonzago, pasukin mo na ang bahay. Wala kang iiwang buhay. Kainin mo silang tatlo. Nawala ang asawa't anak ko dahil sa lalaking yan. Simula nang dumating yang magkapatid,
Puro kamalasan na ang nangyari sa buhay ko. Utos ni Aling Purita. Mabilis na kumilos si Marco para malagyan ng harang ang pinto. Mabuti na lamang at mabilis niya itong nakalangan. Umikot sa pinto sa kusina si Mang Gonzago. Alam ng binata na mahina ang pinto roon, kaya nakaabang siya hawak ang itak. Sa oras na maramdaman niyang naroon si Mang Gonzago, balak ng binata na saksakin ito tagos sa pinto. Nagtagumpay naman si Marco sa binabalak. Pagkasaksak sa pintuan, tinamaan din si Mang Gonzago. Ngunit nagawa namang sirain ni Aling Purita ang bintana sa sala, kaya napasok sila ng aswang. Veronica, dito lang kayo sa likod ko Wika ni Marco. Kahit alam niya na wala siyang laban, hindi niya papabayaan ang magkapatid. Kaya niyang ibigay ang lahat, basta masigurado lamang ang kaligtasan ng dalawa. Bago niyo ako makain, sisiguraduhin kong pipitas ako sa inyo. Kahit isa lang na isasama ko sa hukay ko. Wika ni Marco. Sinugod ng binata si Aling Purita. Patuloy ang pagwasiwas nito ng itak. Nagawa pang mataga sa pisngi ang ale. Naputol naman ang daliri ni Rosa. Subalit hindi nakita ni Marco ang paparating na kamay ni Mang Gonzago. Nasakal nito ang binata. Ngunit hindi pa man tumatagal ang pagkakahawak ni Mang Gonzago kay Marco. Nabitawan nito ang binata na tila namimilipit sa sakit. Anong ginawa mo sa kapatid ko, Marco? Tanong ni Aling Purita. Nagtataka ang ale kung paano yun nagawa ni Marco. Hanggang sa naalala ng binata yung kwintas na bigay sa kanya ni Veronica. Meron itong kakayahang kontrahin ng aswang. Bagay lang sa kanya yan. Bakulaw na aswang. Ano? Subukan mong sumugod, tanda. Puro ka lang pala pagbabantay. Hamon ni Marco. Ngunit makikita sa mukha ni Aling Purita ang pagdadalawang isip. Natatakot itong mangyari sa kanya ang nangyari sa kapatid. Tiya, kung magkasabay nating susugurin si Marco, siguradong hindi niya tayo masasaktan. Mungkahi ni Rosa. Sabay na sumugod ang mga aswang. Hindi malaman ni Marco ang gagawin kaya napapikit na lamang ito. Nang walang ano-ano biglang nakarinig ng pagbagsak si Marco at nang idilat ang mga mata. Nakita niya si Mang Gonzago. Nakahandusay habang nakatirik ang mga mata. Marami ding tumubong mga bukol sa katawan. Teka, hindi na ako may gawa niyan Maniwala kayo. Kasalanan niya yan. Wika ni Marco. Walang kaalama-lamang binata. Habang nasa likod niya si Veronica, nagpapakawala na ng mga orasyong sumpa ang dalaga. Direkta itong tumatama sa mga aswang na naging dahilan ng pagkamatay ni Mang Gonzago. Hindi. Halimaw ka. Sino ka ba talagang babae ka? Wika ni Aling Purita. Maraming beses ko nang pinalampas ang masasamang gawain niyo. Ni hindi ko kayo pinatulan kahit pakabuhayan na namin ang sinalanta niyo. Pero Aling Purita, kalabisan na po yata ang ginagawa niyo ngayon. Wala akong pakialam kung aswang kayo. Pero kung mga mahal ko sa buhay ang kakantiin niyo, abay, hindi niyo magugustuhan ang ganti ko. Tugon ng dalaga.
Sa bawat kumpas ng kamay ni Veronica, biglang nabali ang isang braso ni Aling Purita. Sumubok pang sumugod ni Rosa ngunit bigla namang nabali ang kaliwang binti nito. Mas halimaw ka pa sa amin, Veronica. Ano bang ginagawa mo? Itigil mo na ito. Wika ni Rosa. Subalit tila walang naririnig itong si Veronica. Pinandidilatan lamang sila ng mata habang isa-isang binabali ang mga buto sa mga binti at kamay. Sige pa. Sumigaw pa kayo. Magmakaawa pa kayo. Akala ko ba gagawin nyo kung pataba sa gulayan nyo? Nasa na ang tapang nyo mga aswang? Ikaw, Aling Purita. Dapat buong angkan mo na ang sinama mo. Para naman kahit papano natuwa ko sa inyo. Hindi nyo ko kakayanin, tanda. Wika ni Veronica. Nang magsawa ang dalaga sa paglalaro sa katawan ng magtiyahing aswang, bigla na lang nitong binali ang leeg ng dalawa. Humandusay si Rosa at Aling Purita habang dilat ang mga mata. Natulala si Marco sa mga nangyari. Ang buong akala niya, kilala na niya si Veronica. Ngunit tila ibang tao ang nasa harapan niya ng mga oras na yun. Kuya Marco, kabilang kami sa angka ng mga mangkukulam. Ngayon alam mo na, iiwasan mo na din po ba kami? Tanong ni Bong. Huwag kang mag-alala, Marco. Kahit naman iwasan mo kami at kamuhian, hindi ka namin sasaktan. Malaya kang makakalis dito. Sana lang huwag mong ipagkakalat ang mga nalaman mo sa amin. Dagdag ni Veronica. Bagamat nangihina na sa mga nangyari, bukod pa sa nakakagulat na nalaman, alam niyang hindi masama ang magkapatid. Teka, ang drama niyo naman yatang dalawa. Ano bang sinasabi niyo? Ang mabuti pa tulungan niyo na lang ako dito sa mga katawan ng aswang na to. Mukhang sila ang magiging pataba sa gulayan mo. Teka nga, magiging aswang ba ako kapag kinain ko yung gulay na nasa pinaglibingan ng aswang? Biro pa ni Marco para mapagaan ang paligid. Natuwa naman ang magkapatid. Buong akala nila kakatakutan sila ng nag-iisang kaibigan sa baryo. Imbes na matakot si Marco, naging masaya pa ito sa mga nangyari. Hindi na niya masyadong inaalala si Veronica, ang inaping mangkukulam. Abay malay ko, mangkukulam ako at hindi aswang. Kung gusto mo subukan mo para malaman natin. Tugon ni Veronica. Simula ng araw na yun, mas naging malapit pa sila Marco at Veronica. Walang kaide-ideya ang baryo na may 3 aswang na namatay sa lugar nila. Matapos ang insidente, bumalik sa dating regular na gawain ang magkaibigan. Ngayon, magagawa ng bumalik ni Marcos sa pagtitinda habang si Veronica naman unti-unting naging sikat na manggagamot dahil sa kanyang mabibisang gamot na paninda. Mga gamot na may halong orasyon ng mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.